Ikaw, Maria Clara. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa pagbasa sa sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede akong mabuhay araw-araw na ito lamang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat, tila para sa akin ay parang isang tinapay. Binubusog nito ang aking kaliw at puso. Kaya siya babalik ko. Nako, huwag ka sanang mabibigla sa aking babalita. Ano po yun, Papa? Si Ibarra, babalik ka ng Pilipinas! Talaga po, Pa? Load na ito. Kurut-kurutin niyo ako, Ama. Sampalin niyo na din ako para malaman ko hindi lamang ito isang matamis na panaginip. Hindi ka na naginip, anak. Hindi ka na naginip. Ang saya-saya mo po, Pa. Ang saya-saya mo po, Ama. Mas masaya pa ako sa mga ibong nagsisikantahan sa umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod na linggo at ako'y maghahanda ng isang masigapong salos-salos para sa kanyang pagdating. Huwag ka namang malulungkot, anak. Hindi po. Mukha po ito ng kagalakan. Dahil pagkatapos ng 7 taon ay makikita ko sa mga. Masaya po talaga ako, Papa. Masayang masaya. Kaya rin ako para sa'yo, anak. Mga mangmang talagang mga Diyos. Nakakasarap na nakabisit. Hindi pa marunong mag-umpisal eh. Tayo na sa bahay ng isang Indiyo. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Kinagagala ko palang ipakilala ang anak na aking yung mga kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po sa inyo lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingit. Narinig ko ano yung sinabi. Pero, hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Pawanin po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagpabalik dahil sa Europa. Kilala ko ang ama. Tama lang yung pag-uusap. Handa na yung mga pagkain. Ano ba naman sa Kapitan Tiago? Hindi lang ako ipakilala sa mga babae. Magandang gabi bro. Ako pala si Crisostomo Ibarra. Ano ba? Ganyan bang trato sa isang mestiza? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan mas malinaw pa ang mata ko sa'yo. Nagmamasdan ko lang ang kulit ko. Ay, alam kong maganda ako. Pero wala kang karapatan para tapakan ng mamahaling sayo. Oh, Padre Damaso, dito ka na maupo. Hindi, ito na lang yung pag-upo. Ngunit matatanggap ko naman kahit ikaw na ang maupo riyan. Hindi, ikaw ang mararapat, kaya ikaw ang maupo niya. Pero ikaw ang pare dito sa lugar na ito. O siya, umalis ka na nga riyan at ako na uupo. Kailan ka ba pumunta sa Europa? May 7 taon na rin ang nakalipas. Siguro nakalimutan mo na ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ng Pilipinas. Ako yatang nakalimutan na ng bansang ito. Sa sobrang tagal na hindi ako nakatanggap ng balita, ni hindi ko alam kung paano namatay ang aking ama. Anong mga bansa naman at mga nadalaw mo o nabisito mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong may pagkakapareho ang politiko, relihiyon at kabuhayan. Yan lamang ang nalaman. Ano mo? Sinayang mo lang pala yung pera sa pagpunta sa mga kwentang lugar. Kung tatanungin ang mga patay, siguradong alam din nila. Mauna na ako. Nakarating ko ng kanina at may mga bagay pa ako na kailangan na kasunod. Nakita nyo? Ganyan ang pag-aaralan nyo pag pupunta kayo sa Europa. Pag hawak ko lang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta sa Europa. Itong taon na akong nawala dito. Wala pa rin masyadong magbago. Nakakalungkot.
Binata, kilala ko ang iyong ama. Mukhang kilala niyo po ang aking ama. Maaari niyo po bang sabihin kung paano siya namatay? Di mo alam kung paano siya namatay? Baka alam mo kung saan siya namatay. Hindi ko po alam. Namatay siya sa bilangguan. Sinong namatay sa bilanggo? Ang iyong ama. Sigurado po ba kayo? Nakasar ba kayo? Sigurado po ba kayong kilala niyo ang aking ama? Kahit marangal ang iyong ama, marami siyang naging kaaway. Meron isang artilyero na humabol sa mga batang naghahabol sa kanya. Bintangan ng iyong ama, sa kasamaang palad sa bilangguan na siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Crisostomo, mahal kong Crisostomo. Sa dami-rami ng mga bansang napuntahan mo at babaeng nakilala, hindi mo ba ako nakakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na hindi ka isipin. Naiisip din kita lagi. Kahit anong aking gawin ay hindi kita maalis sa aking isipan. Naaalala mo ba nung tayo ay nag-away? Nagalit ka sa akin. At nilagyan mo ng dahon ng orange na halaman ng aking buhok. Ikaw ay umiyak at ako na may tumawa kung kaya't ikay nagalit sa akin. Noong inhatid mo ako sa amin ay binigyan kita ng korona ng bulaklak. Pagkatapos na tayo ay nagkabati na. May papakita ko sa'yo. Ay, itinago mo pa pala ang mga iyan. Siguro nga ay napakahalaga ko sa'yo. Ako rin, naalala ko pa yung mga sulat na ibinigay mo sa akin. Yung mga sulat na nilalaman yung mga pagpapaalam sa akin. Nababagot ka na bang kasama ako? Dahil sa'yo nakalimutan ko ang aking tungkulin. Kailangan kong punta ng puntod ng aking ama. Ah, ganun ba? O ito, ilagay mo sa puntod niya. Mag-iingat ka, Ibarra. Mag-iingat ako para sa'yo, mahal ko. Pitong taon kami hindi nagkita at nagkasama. Tapos ngayon, yung pag-uusap namin hindi man lang pinatagal ng 7 minuto. Nasaan ang puntod na may markang krus na kagaya nito? May mga bulaklak ding tumutubo doon. Naalala ko dito yun pero nasira na ang lupa. Ah, yung krus ba? Sinunog ko na yon. Sinunog? Bakit? Dahil inutos ng pare. May papakita mo naman siguro ang puntod. Pasensya pero wala na doon ang bangkay. Ano? Ano sinabi mo? Inutusan lang ako ng mga padre. Sinabi nila dalhin ko sa libingan ng mga inchi. Ano? Ginawa mo yun? Huwag kang mainit, senyor. Hindi ko naman nilibing doon ang bangkay. Buti naman hindi mo ginawa. Ngunit umuulan noon at itinapon ko sa ilog. Napakalaki mong inutil! Leche! Buksan mo! Walang hiya ka! Anong karapatan mo gawin yun sa aking ama? Bitiwan mo ko! Hindi ako ang nagpakulong sa iyong ama! Hindi yun! Pinahukay mo ang kanyang puntod. Hindi ako ang gumawa nun! Sino? Walang iba kundi si Padre Damaso! Ang dapat na kakainin ng mga anak ko ay kinain na ng asawa ko. Wala man lang siyang tinira. Ina! Ko! Ang anak ko! Huwag kayong matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. Anong ginagawa niya doon? Anak, Anong nangyari dyan? Nadapa ka ba? Binaril po ako ng mga gwardya, nay.
Anak, buti na lang nakaligtas ka. Ano palang ginagawa ni Crispin sa simbahan? Bintangan po siyang nagnakaw ng 2 onsa. Magnanakaw, hindi porke mahirap tayo ay dapat na nila tayong pagbintangan. Ano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayaw ko nang magsakristan. Magiging pastol ako ng Bakat Kalabaw. Paglaki ko, hihingi ako ng lupa kay Ibarra. At mapapag-aral natin si Crispin sa Maynila. Aahon din tayo sa hirap, inay. Oo, anak. Saan ko pwede ilagay ito? Kahit saan. Nandito ba si Crispin? Si Crispin, nandito siya kanina, pero tumakas siya kasama ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa bahay niyo ang mga gwardya. Hanapin mo ng mga anak mo, palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Huwag kang umiyak dito, umiyak ka dun sa labas. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw! Ina ng mga magnanakaw? Nasaan na ang perang ninakaw ng mga anak mo? Sabihin mo ang totoo at kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilin ka namin. Magnanakaw mga anak ko, kahit nagugutom sila. Hindi porke naghihirap kami na ang magnanakaw. Sumama ka sa amin. Bitawan niyo ako! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Ito yung damit ni Basilio! Hindi to maaari! Hindi to maaari! Hindi to maaari! Ay, mahal kong Chrysostom. Hindi ko talaga inakala na yayayain mo ako pa siya ngayon. Ikaw ang mahal ko. Pero pa bang yayain ko? Siguro para sa'yo, ako'y parang isang tubig. Tubig na kapag di mo nainom, hindi mo makakayanan. Ano na nga, mahal? Oh, bakit ganyan ang mukha mo, hindi maipinta? May problema ka ba? May naalala lang ako. Tungkol ba to kay Padre Damaso? Tungkol sa ginawa niya sa amo mo? Para saan ba? Nangyari ay nangyari na at hindi na maibabalik. Maghihiganti ka ba? Kapag maghihiganti ako, hindi naman na maibabalik ang dati. Itutuloy ko na ng aking balak na magpatayo ng eskwelahan. So, natatakot ako! Sobra akong nagulat! Huwag ka matakot, mahal ko. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Iniligtas ko siya. Buti na lang, Sebe! Buti na lang naligtas ko siya! Senyor? Senyor, may bisita po kayo. Papasukin ko. Senyor, ito na po siya. Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya pinilit
iligtas ko rin ang sa iyo. Pero, may ipapagawa ko sa iyo. Magsalita ka. Huwag mong sasabihin sa iba, huwag lang sasabihin ko sa iyo. Ikaw pala, alam ko gusto ka na naman hindi kita papahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? May kilala akong isa. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko. Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at ang iyong amay may mga kaaway. Kilala mo ang aking mga kaaway? May kilala akong isa. Huwag mong kakalimutan ang mga sinabi ko. Ligtas mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng bansa. Kailan ulit tayo magkikita? Kung kailan gusto. Basta kung kailangan ng tulong ko, nandito lang ako para sa iyo. Ganon din ako sa Elias. Sa mga asna dito ay pinarusahan ng Diyos. Namatay siya sa bilangguan at saka walang lalapit! Padre! Walang lalapit yung maayos ang mamatay. Bahay mo! nagsasabi lang naman ako ng totoo. Akala mo ba, Padre, na mas mataas ka sa ibang mga tao, kaya may karapatan kang husgahan sila? Marangal ang aking ama. Sinakripisyo niya ang sarili niya para sa akin at para sa kapakanan ng bansa. Puro mabubuti ang kanyang ginawa. Para sa taong ito, binuksan ng aking ama ang kanyang mga pintuan. Pinaupo niya sa sarili niyang mesa. Tinato niyang mabuting kaibigan. Pero anong ginawa ng taong ito? Pinapol niya. Pinagbintangan niya. Nilipat niya ang bangkay. Pinastos niya ang aking ama! Bahay mo! Huwag mo gawin ito! Padre! Tiniente, Padre Salvi, kumain na kayo. Maraming salamat sa pagpunta niyo sa aking maliit na salo-salo. Ibarra, nalaman mo ba ang tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Sino kriminal? Yung umatake kay Padre Damaso. Umatake si Padre Damaso? Oo. Ipapahinga pa rin siya sa kama. Ang sinabing gumawa nun ay si Elias. Si Elias? Nagkakamali kayo siguro. Si Elias? Si Elias na ating kasama kanina? Ano? Kasama niyo siya kanina? Malaking katangahan ang ginawa niyo. Hindi pumasok sa aking kaisipan na isa siyang kriminal. Wala sa kanyang itsura. Mabutit hindi kayo nasaktan. Sige, sa sumunod ka sa mga kanina ang aking mga kaibigan. Maliligo na naman. Sige, mahal ko. Maligo ka na mabuti. Sige ho, mauna na ho ako. Sige, sige. Kailangan ko na di kumalis. Padre Damaso. Gusto kong pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw. Pamangkin ni Don Tiburcio de Espanya, si Alfonso Linares. Padre Damaso, bakit? Nag-iinarte ka ba? Doña Victorina, buti na lang at pumayag ang aking pamangkin na pakasalan ng isang hindi man lang mahigit ang ganda ko. Maria Clara, iha. Siya ang gusto kong pakasalan mo. Tumahimik kayong lahat. Anong karapatan yung diktahan ng puso at kaluluwa ko? Ang puso ko ay ginawa lamang para kay Ibarra at para sa kanya lamang. Sinisigawan mo ba kami? Huwag mong tatanggihan si Linares kung ayaw mo ng gulo! Oo, dahil mga immoral kayong tao, hindi nyo iniisip ang puso ng damdamin mo. Bastos kang bata ka! Iha, makinig ka sa akin. Si Linares ang gusto kong pakasalan mo. Kung hindi ka magpapakasal sa kanya, magmamadre ka. Anong pipiliin mo? Anong karapatan yung papiliin ako? May karapatan ako. Dahil ako, ang tunay mo na ama. Tatago muna kita ngayon sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama ang mga estranghero? Para mamuhay ng mapayapa. May kaibigan ka sa Espanya. Elias, maghirap ka dahil sa pamilya ko. 2 beses mo nang niligtas ang buhay ko. Malaki ang utang na loob ko sa'yo.
pinapayuhan mo ako na umalis na bansa. Kung ganun, sumama ka sa akin. Umuwi tayo ng parang magkapatid. So hindi ako magiging masaya dito sa aking bansa. Pero pwede ako mamuhay at mamatay sa Espanya para sa aking bansa. Lord, nandito tayo sa isang buwan at parehas tayong nasa ilalim ng isang buwan. Ngayon ka lang nagsasabi sa akin. Ikaw ang mga tao, Elias. Noon bulag ako. Ngayon alam ko na ang katotohanan. Dituhin ko sila. Hahabulin nila ako at iligtas mo ang sarili mo. Hindi, dito ko lang. Besperas ng Pasko sa puntod ng lolo mo, Elias. Hayun sila! Huli na! Magmamadre na ako. Anak, hindi pwede. Kailangan mo ikasal ka sa ibang lalaki dahil hindi kita mababantayan magpakailanman. Magmamadre ako Anak, o piliin mo mamamatay. lang kahit sinong lalaki. Ayos lang sa akin. Pipiliin ko ang pagmamadre. Sige. Kahit masakit sa aking kalooban, magmamadre ka. Ayaw ko mamatay ka. Totoo nga pala na may Diyos na nagpaparusa. Sana ayoko na lang ang parusahan at wag ang anak ko. Buksan mo! May papakita ko. Onsa.